Magandang umaga po mga kapatid. So tayo po ay magsisimula sa ikalimang kabanata na aklat ni Pablo sa mga taga-Roma. Kung ating naalala ng ating pinag-aralan sa ikaapat na kabanata, yun po ay pagpapakilala ni Apostol Pablo ng ating kaligtasan ay di siya pa mag-ita ng sakdal na pagsunod sa isang kautusan. Ang kaisipan po ng mga Hudyong mga Kristiyano na nasa Roma na kinakailangan pa rin tayo sumunod sa kautusan ni Moises kahit tayo po ay sumusunod sa Ebanghelyo ng ilang kaisipan. Hindi lamang Ebanghelyo magliligtas sa atin, kundi rin ang kautusan ni Moises. So sa ikaapat na kabanata, pinakita ni Apostol Pablo, hindi sa kautusan ni Moises tayo naligtas, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Dito natin kung ating pangunawa ng ating pinag-aralan, ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya ay hindi yung paniniwala sa kaisipan lang. Hindi yung ibig sabihin sinasabi ng Apostle Paul. Ang kaparaanan ng pagliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya ay tayo nagiging matuwid dahil pinatawag tayo ng Diyos. Yun yung makikita natin. So pag tayo sumampalataya, doon sa ginawa ng ating Panginoon na siya'y namatay, dahil libing at tabungin na maguli, at tayo sumunod sa mga kondisyon ng Diyos sa kanyang biyaya, tayo kanyang patatawarin. So, ibig sabihin, pag pinatawad na tayo sa ating mga pagkakasala, wala na tayong kasalanan sa harapan ng Diyos. So tayo matuwid, ibig sabihin. Sa pagiging matuwid sa pamagitan ng pagsunod sa isang kautusan, katulad ng kautusan ni Moises, kinakailangan ng sakdal na pagsunod. Ibig sabihin, hindi ka magkakasala. Ang sinasabi ng kautusan ni Moises ay binigay para sa mga matuwid. Dahil kung hindi ka nagkasala, ay kayo matuwid sa harapan ng Diyos. Pero pinatunayan ni Apostol Pablo sa ikatlong kabanata na walang tao na naging matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya lahat ay nagkasala. At di siya nakaabot sa kalulutian ng Diyos. So sa ganung klaseng kalagayan ng mga tao, sila ay kalulusunod dahil sila ipaparusyahan ng Diyos. Kasi gawa ng paraan para tayo maging matuwid sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Yun ang sinabi sa Romans chapter 4. Kailangan lang natin unawain na magawa ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, galing sa kanya yan, binigay sa atin. Hindi galing sa atin. Pero kinakailangan pa rin tayo sumunod sa palatuntunan ng biyayang yun para tayo patawan ng Diyos upang tayo maligtas. Ito po yung mahalagang unawain natin kasi kahit to ako'y bagong Kristiyano, nalilito rin ako. Kasi sa kautusan ni Moises, sumusunod din sila. Sa Ebanghelyo, sumusunod din tayo. Pero magkaiba. Sa kautusan ni Moises, ikay susunod at ikay magiging matuwid pag hindi ka nagkasala. Kaya nga sila ng kautusan ni Moises, walang kapatawaran. Pag nagkasala ka, mananatili sa kasalanan mo, walang provisyon ng pagpapatawad. Dahil ito binigay sa mga matuwid na tao. Pag hindi ka nagkasala, kayo matuwid. Pero sa Ebanghelyo ng ating Panginoon, hindi ganoon ang kaligtasan. Tayo nagiging matuwid dahil pinatawad tayo ng Diyos. So dalawang parang na pagiging matuwid, karapan ng Diyos. Kung hindi ka nagkasala, siyempre kayo matuwid. Hindi mo kailangan ng biyaya ng Diyos. Ikay karapat dapat lamang na tignan ng Diyos na maging matuwid. Pero may isang paraan dahil wala namang taong gano'n. Maliban ng ating Panginoon. Kung tayo magiging matuwid kung pinatawad tayo ng Diyos. So ito po ang ating pagpapatuloy sa may kalimang kabanata ng Roma. Sa verse 1. Ito po is English. Pero tayo po yung basahin din nasa Tagalog para maging maliwanag po sa atin. Yaman nga, mga inaaring ganap. Maganda po yung salita yun, inaaring ganap kanya. Sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So, isabihin, ito ay konklusyon sa ikaapat na kabanata. Sinasabi sa atin, tayo naring ganap sa pamagitan ng pananampalataya kanya. Kung sinabing justified, yung pong Tagalog, maganda siya, inaaring ganap kanya.
In other words, hindi ka naman ganap dahil meron kang pagkakasala, pero inaaring ganap ka ng Diyos dahil pinatawag ka niya. Sinasabi sa atin, inaaring ganap ka niya. So, dalawa pong paraan, sabi nga po natin kanina. Pag sinabing, I've been justified ka niya. Ito po ay galing sa salitang Grego, na kapag ginagamit ng Diyos sa mga tao, ang ibig sabihin tayo ay itinuturing na matwid, declared to be righteous kanya. Tayo po inaaring ganap, sabi nga sa Tagalog. Before Him on certain condition laid down by Him. So, ibig sabihin, kahit na ito ay biyaya ng Diyos, kasama sa biyaya, yung kondisyon para tayo maging matwid, para patawarin tayo ng Diyos. Mayroong kondisyon. So, hindi tama yung sinasabi ng mga denominasyon na tayo naliligtas sa pamagitan ng pananampalataya lang. Hindi siya ganung paraan. Mayroong kondisyon yung biyaya ng Diyos. Kaya nga, pag sumunod tayo sa kondisyon na yun, pagkatapos natin sumampalataya sa Diyos, tayo i-declare na matwid sa harapan ng Diyos. Ito po yung kahulugan ni Vines. Ito pong Vines, ito po ay diksyonaryo ng mga salitang ginamit sa bagong tipan. Ibig sabihin, yung mga kahulugan na ibinibigay ni Vines ay hindi kahulugan sa panahon natin ngayon, kundi kahulugan sa panahon na inaisulat ang bagong tipan. Sabi ni Liddell Scott Jones, ganoon din, sila bihasa sa original na wika, pronounce and treat as righteous, justified, vindicate. So tayo tinuturing ang matuwid ng Diyos. Yun ang justified. Parang kung ika'y haharap sa korte, bagamat ikaw ay nagkasala. So ika'y bibigyan ng kaparusahan ng batas. Pero pwede kang patawarin ng presidente. Tawarin na natin yan, kanya. So ika'y tuturing na ngayon ng matwid, wala kang kasalanan. Yung lahat ng pagkakasala mo, buburahin nila yun. At wala na sa record kung ika'y gawa ng krimen. Ganun din yan. Bagamat tayo nagkasala, pero tayo pinatakot ng Diyos. So wala na yung mga pagkakasala natin. So makikita natin, para tayo maging ganap sa pamagitan ng pananampalataya, hindi nangyayari tayo sumunod ng sumampalataya at sumunod sa Ebanghelyo. Pag ginawa natin yan, tayo pinapatawad ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan. Kasi wala ka ng pagkakasala sa harapan ng Diyos nung tayo sumampalataya at tayo nabautismuhan. Lahat ng mga ginawa mong pagkakasala bago ka naging Kristiyano, wala na lahat yun. Literally, binura ng Diyos. Kung babalik tayo sa Hebrews chapter 8, yung sinasabi niya, bagong tipan, kanya. At ito ay iniahambing sa Old Testament. Sabi niya, sa Old Testament, ang mga kasalanan ng mga tao ay naaalala taon-taon. Bagamat sila nag-aangin ng mga dugo ng mga hayop, pero inaalala pa rin, hindi nabubura. Pero dito sa bagong tipan, sabi ng ating Panginoon, kakalimutan niya kanya ang kailang kasalanan kanya. Dito sa Hebrews chapter 8 verse 12, sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na alalahanin pa kanya. In contrast sa Old Testament, taon-taon, inaalala nila ang kailang pagkakasalan. Pero sa bagong tipan, wala na yun, kakalimutan ng Diyos kanya. Yung sinasabi natin kanina, kapag yung sa kautusan ni Moises, kinakailangan kayo sakdal na susunod sa kautusan. Eh kung wala nga pagkakasala, kayo matwid. Pero dito yung paraan ng kaligtasan sa pamagitan ng Ebanghelyo. Tayo pinatawag ng Diyos, kaya tayo tinuturing na matwid sa kanyang harap. Wala na tayong kasalanan sa kanyang harap pa, tinatawag ka na eh. Pero dito sa pamagitan ng pananampalataya lamang, dahil mayroong pagsunod. You know, sa Hebrews chapter 5, verse 8 and 9, mayroong pagsunod. Kailangan tayong sumunod sa kondisyon ng Diyos para patawarin niya tayo sa ating mga kasalanan. Yung makikita natin. Doon sa Old Testament, ikay sumusunod at hindi ka kailangan, para kayo hindi ka magkakasala dapat. O siyempre, wala kang kasala, ikay matwid.
Pero lahat ay nagkasala, so hindi na pwede yun. Wala naman nakagawa na maliban sa ating Panginoon. So dito sa Hebrews chapter 5, verse 8, saka verse 9, ito po ating mababasa. Bagamat si anak, gayon mo'y natuto ng pagtalima o pagsunod sa pamagitan ng mga bagay na kanyang tinis. At nang siya mapag-isakdal, nagawa niya lahat ang pinagagawa ng Ama sa kanya, ay siya gumawa ng walagang kaligtasan sa lahat ng mga nagsisitalima sa kanya, sumusunod sa kanya. Sumusunod doon sa kanyang kondisyon para patawarin tayo ng Diyos. Ganon din sa Matthew chapter 7 verse 21. Kailangan natin gawin ang kalooban ng Ama na sa langit. Sa Hebrews chapter 11 verse 7, kailangan tayong sumunod katulad ng mga taong naging matid sa Old Testament. Sila'y sumunod sa pamagitan ng pananampalataya. Doon sa Hebrews 11, ang nakalagay lang sa pananampalataya. Pero silang sinunod. So, hindi sa pamagitan ng pananampalataya lamang. Si Noe, sa pananampalataya si Noe, ng paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng pananatakot ay naganda ng isang taong sa kaliligtas na kanyang sangbahayan, na sa pamagitan nito ay hinatulan niya ang liputan at naging tagapagmana ng katwiran na ayon sa pananampalataya. So, yun na makikita natin. So, kung tayo sa pamagitan ng pananampalataya, ay dahil pinatawag tayo ng Diyos. So, hindi tayo pwede magmalaki sa kanyang harapan na tayo matwid sa ating sarili paraan. O hindi tayo nagkasala. Kailan tayo nagkasala? So, tayo nagiging matwid dahil pinatawag tayo ng Diyos. Yun na makikita natin. Tapos, dahil pinatawag tayo ng Diyos, sinasabi, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano yung kapayapaan? Doon sa Matthew chapter 10, sabi ng Panginoon, hindi ako dumating upang magdala ng kapayapaan, ganyan. Pero dito mayroon tayong kapayapaan. So magkaibang kapayapaan yun. Hindi sila pareho. Ano yung ibig sabihin ng kapayapaan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon? Kung ang pangalan mo ay Irene, dapat maintindihan mo ang kahulugan ng pangalan mo. Dito po salitang peace ay galing sa Irene o sa ating moderno sa Irene. Ganyan. Ang ibig sabihin, the tranquil state, ibig sabihin yung mapayapang kalagayan. Ganyan. Ng isang kaluluwa na mayroong katiyakan ng kanyang kaligtasan sa pamagitan ng Panginoon. Alam mo, ikay ligtas sa pamagitan ng Panginoon. At dahil meron ka ng kapayapaan sa Diyos, hindi ka na natatakot sa Diyos dahil hindi ka niya parusahan. Pagka tayo pinarusahan ng Diyos, ito yung nakakatakot na kalagayan. Dapat wala kang kapayapaan pagka gano'n. Pero meron tayong kapayapaan dahil alam natin tayo maliligtas sa pamagitan ng Panginoon. At wala na tayo dapat ikatakot sa Diyos. Dahil di tayo parusahan ng Diyos. Kahit ano pa ang ating kalagayan. So ito isang mapayapang kalagayan ng isang tao, ng isang Kristiyano, na nalalaman niya na siya niligtas ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon. So wala ka nang dapat ikatakot sa Diyos. So meron kang kapayapaan kahit ano pang kalagayan mo. So yung makikita natin, kasi kung minsan ang kapayapaan na naradama ng mga tao, wala silang problema, hindi yan na sila sabi ng salitang kapayapaan. Kaya may problema ka, may sakit ka, kung malapit ka na mamatay, meron kang kapayapaan. Bakit? Dahil lagi kayo nakakatiyak na kayo maliligtas. Ang alam, makikita natin, hindi tayo natatakot sa Diyos ng anuman, sapagkat tayo po ay na-reconcile sa Diyos. Yung relasyon na nasira sa pamagitan ng kasalanan, wala na yun. Nabalik tayo muli sa Diyos. Dahil yung kasalanan na nagpahiwalay sa atin ng Diyos ay pinatawag ng Diyos. So yung dahilan, ba't kayo nag-split? Kasalanan. Tinanggal ng Diyos. So nagbalikan kayo. Ito yung reconciliation. So ang Ebanghelyo ay mensahe ng reconciliation kayo. Itong ibig sabihin ng salitang religion, mga kapatid. Ang religion, galing po sa
salita to revive. Kaya naghiwalay, nasira, tapos siya inanunubalik muli kanya. Yun ang ibig sabihin ng religion actually. Kaya ang religion ay nagliligtas. Dahil ang proseso tayo nanunubalik sa Diyos. Yung 2 Corinthians chapter 5, verse 18. Ano ang mensahe na ipinangaral sa pamamagitan ng Ebanghelyo? Itong pangilang sulat ni Pablo sa mga taga-Corinto. Now all things are of God, who has reconciled us to Himself. Kasi makikita ninyo sa ating pag-aaral, pag sumulong tayo sa Romans chapter 5, nung tayo mga hindi pa Christian, tayo kaaway ng Diyos. Kaaway tayo dahil ginagawa natin ang mga bagay na ayaw ng Diyos dahil tayo nagkakasala. Sabihin, pag may dalawang gansa na naglalaban at tayo bigla silang nagkasundo na yung na sila maglaban, ganyan, meron silang kapayapaan, di ba? So, nung inalis ng Diyos yung dahilan bakit tayo nahiwalay sa Kanya, hindi siya pamamagitan ng ating Panginoon. At ang tinuturo ng mga apostol Kanya, it has given us the ministry of reconciliation. So, ang tinuturo ng Ebanghelyo, ito ang paraan para tayong manumbalik sa Diyos. Kanya. Ito ang paraan na ginawa ng Diyos para ang mga tao manumbalik sa Kanya sa pamamagitan ng Panginoon. Ito ang susunod na makikita natin. That is that God was in Christ reconciling the world to Himself. Dahil sa kasalanan, kung pinatawad tayo, nanunumbalik tayo sa Kanya. Tingnan niyo susunod, not imputing their trespasses. Kung tayo po isang accountant, maintindihan natin salitang ito. Di ba, may dalawa lang column ng pagkagumagawa tayo ng records sa accounting, yung debit, credit. So, pag tayo po ay nagkasala, naka-credit sa ating account yung ating kasalanan. So, yun ang magiging baset at kaparusahan ng Diyos. Pero pag tayo pinatawag ng Diyos, wala na yung, hindi na naka-record yung kasalanan mo. Wala ka na makikitang record ng iyong pagkakasala kasi pinatawag ka ng Diyos. So, yun ang ibig sabihin ng tayo po ay nagkapayapaan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon. Ito sa pamagitan ng Ebanghelyo. Sa pamagitan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon, tayo nagkakaroon ng relasyon muli sa Diyos. Yan ang ibig sabihin ng peace. I read it. Makikita natin. So, kikita natin yung picture. Kung tayo naging Kristiyano, pinatawag ng Diyos ng ating pagkakasala. So, tayo nanumbalik sa Kanya. Wala na yung dahilan. Bakit? Dahil wala tayo sa Diyos. So, tingnan po ninyo. Ito yung templo sa Old Testament. Bakit natin nilagay ito? Dito po sa Ark of the Covenant, itong templo o tabernacle, meron sinasabing banal na dako kanya. Ito yung banal na dako. Yung mga saserdote, pwede sila pumasok dito at saka doon. Pero yung pinakapunong saserdote, pwede pumasok doon once a year. Kaya kayo, ordinaryong saserdote o pare, at pumasok at mamamatay ka. Yung high priest lang, pwede pumasok doon. Ando doon yung Ark of the Covenant. At bahagi ng Ark of the Covenant ay yung mercy seat. Yung luklukang awa ng Diyos. Sabihin na dito yung awa ng Diyos para patawarin Kanya. Pansinin natin, sa pagitan ng holy place at saka holiest of the holy, mayroong isang makapal na kortina o veil. Makapal yun. So, ibig sabihin, ang sinasabi sa atin ng Diyos, noong panahon na nakalagay pa yung Old Testament, andun pa yung templo sa Jerusalem, ang kaawa ng Diyos ay nakatago sa tao. Kaya walang kapatawaran sa Kausul ni Moises. Yung kanyang kaawaan ay nakatago dito. Simbolo ng kanyang pagpapatawa. Hindi ka pwedeng makalapit ito kanya kung ikaw ordinaryong tao lang. So hindi ka pwedeng patawanan ng Diyos. Pero namatay ang Panginoon sa Matthew chapter 27, verse 51 hanggang verse 54, ano nangyari? Makikita natin, nung namatay ang Panginoon, marami mga kamahanghang bagay ang nangyari.
Number 1, nagkaroon ng lindol, sabi rito. Then behold, the veil of the temple was torn in two, ganyan. Nawala ito. Nahapak sa gitna. So kung babasahin natin ito, sa Matthew 27, yan na lang ang babasahin mo, parang walang significance. Pero alam natin ang Old Testament, malaking significance yan. Sabihin, hindi mo na kailangan maghintay ng isang taon sa pamagitan ng dakilang saserdote para makapasok ka doon. Dahil wala na siyang adlang, sinasabi ng Diyos, pwede ka na makapasok doon, ganyan. Pwede ka na maka-access doon sa aking kawaan, ganyan. O tingnan ninyo, then behold, the veil of the temple was torn in two from top to bottom, mula sa taas sa baba. Kung titignan natin yung veil, makapal yun. Para ito'y mahapa mula sa taas hanggang sa baba, and the rocks were split. Nagkaroon po ng earthquake, and the graves were open, and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised. Hindi natin lang kung ibig sabihin ng saints, mga yung Old Testament, mga tapat sa Old Testament. And coming out of the graves after his resurrection, they went into the holy city and appeared to many. Pero namatay din sila. Ang Panginoon na nabuhay na maguli, hindi na siya namatay uli. So when the centurion and those with him were guarding Jesus saw the earthquake, nakita nila yung lindol and the things that had happened, they feared greatly, saying, truly this was the Son of God. Hindi natin alam kung itong centurion na ito ay si Cornelius, hindi natin alam. Dahil si Cornelius ay centurion din. Pero maraming centurion sa mga sakbo ng mga Romano. Eh nakita natin, veil na nahapak mula taas sa baba, nahapak siya. So, may sabihin, yung kaawaan ng Diyos, meron ng access ang tao at sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kaya sa bagong tipan, mayroong pagpapatawad ng Diyos. Dahil yung kanyang kaawaan ay binigay na sa mga tao sa pamamagitan ng Panginoon kanya. So, yun ang significance, no? Kung ating titignan. Meron na tayong para access sa awa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon. Yung biyaya na yung kanya, nagkawaan, through whom also we have access by faith into this grace in which we stand. Ano yung biyaya na yun? Yung biyaya ng kaligtasan, ganyan. At doon tayo naninindigan na tayo tinatawag ng Diyos and rejoice in hope of the glory of God. Ano yung glory of God? Tandaan natin, nung lalangin tayo ng Diyos, nilalang tayo sa kanyang kalalatihan. Dahil kawangis natin ng Diyos. At ito'y sinira ng kasalanan. At ito'y muling binabalik ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon. So ito pamagitan ng pananampalataya nung tayo naniwala at sumunod sa Ebanghelyo, na binigay sa atin ng Diyos ang biyaya ng kaligtasan, ganyan. So by grace, you are saved through faith. Yung sinasabi sa Ephesians chapter 2 verse 8. At dahil po sa biyaya na yun ng kaligtasan, meron tayong pag-asa ng kalalatihan ng Diyos. So paano paraan? Sa 1 John chapter 3 verse 2. Ngayon, sa panahon natin, hindi natin alam kung ano yung naghihintay sa atin. Basta alam lang natin, meron tayong pag-asa ng buhay na wala hanggang, pero hindi natin actually alam mga exactly kung ano mangyayari sa atin. Sabi dito ni Apostle John, Beloved, now we are children of God. Sino yung salitang children? Bakit ito ginagamit? Children. Kung minsan, sons, ganyan. Pero pag children, ano yung sabi no? Tayo na halintod sa maliit na bata. Ang nature ng mga bata, sila'y masunurin. Yun ang nature ng mga bata. So tayo mga anak ng Diyos sa ganung paraan. Tayo masunurin sa Diyos. No? And it has not yet been revealed what we shall be. Hindi natin alam. Anong itsura natin. Pero ito yung bagay na alam natin. But we know that when He is revealed, pag dumating ang Panginoon, we shall be like Him. Maging katulad natin ng Diyos. Maging kawangis natin ng Diyos. Babalik tayo sa sa araw ng paglalalago. Sabi ng Diyos, lalangin natin ang tao
sa ating larawan, sa ating kawangisan, ganyan. According to our likeness, tayo may katulad ng Diyos. Kaya lang, di tayo katulad ng Diyos na nagkasala tayo. Pero ngayon, itong mga tinatawag ng Diyos, kung mananatili silang tapat hanggang sa pagdating ng Panginoon o hanggang sa kanilang kamatayan, kanya, ito naghihintay sa kanila. We shall be like Him. Kanya. Maging katulad natin siya. For we shall see Him as He is. Kilala natin ang Diyos ngayon sa pamagitan lang ng pananampalataya. Sa pamagitan ng mga bagay na ipinahayag ng salita ng Diyos. Pero hindi natin siya lubusang kilala. Hindi pa natin siya nakita. Hindi pa natin siya tuloy na nakausap. Nakikipag-usap lang siya sa atin sa pamagitan ng salita ng Diyos. Pero pagdating sa langit, makakausap natin siya. Makikita natin siya at makakasama natin siya magpakailaman at maging katulad natin siya kanya. So, nandun yung pag-asa ng kalalatihan ng Diyos. Unang-una, nandun tayo sa lugar ng kalalatihan sa langit. At maging katulad natin ng Diyos kanya. And everyone who has this hope in Him purifies himself just as He is pure. So, ating pinagsisikapan na tayo mabuhay dahil wala isang kasalanan. Yun ang makikita natin. So, meron tayong access doon sa biyaya na yun sa pamagitan ng ating Panginoon. Yun ang sinasabi sa atin. Pero ito ang nakakapagtaka. Kung tayo nagagalak, dahil tayo nariganap ng Diyos, nagagalak tayo. Siyempre, niligtas tayo ng Diyos. Pinatawad tayo ng Diyos. So, tayo nagagalak. Pero, pasinin po natin, hindi lang sa nung paraan. Hindi tayo nagagalak dahil pinatawad. Nagagalak tayo dahil pinatawad tayo ng Diyos. Baka ba di tayo karapat-dapat dahil sa tayo mga kasalanan, pinatawad tayo ng Diyos at tayo sumunod sa Ebanghelyo. Pero pasinin yung sabi ni Apostle Paul, we also glory in tribulation. Ito sa itong tribulation, ito po isang negatibong salita. Ito yung sitwasyon na ayaw natin. Ayaw natin yan kasi kapigatihan yan. Problema, sakit, tayo pinag-uusik dahil sa ating pananampalataya, etc., etc. Pero bakit tayo nagagalak pag nakakaranas tayo ng gano'n? Hindi tayo nalulukot, kaya nagagalak. Kaya. So parang yung mga Kristiyano, naiba sila. Ang ordinaryong tao, hindi ka nagagalak pag nadumadaan ka sa gano'n. Pero yung Kristiyano, gagalak siya. Pag siya dumaras sa mga pagsubok, mga kahirapan sa buhay, problema, etc., ba't siya nagagalak? Ito makikita natin. Ang ating pong pinababayaan ng Diyos na maranasan natin ng mga kapigatihan. Hindi dahil hindi tayo mahal ng Diyos. Kung pinabasa natin ito, tayo nagagalak, pumunta tayo sa isang maliit na bata. Pag siya'y tatutong lumakad, ano mangyayari sa bata? Mauntog muna yan. Masasaktan siya. Pero hindi naman tayo nalulungkot pag gano'n. Nagagalak tayo pag siya'y unti-unting natututong lumakad. Kahit siya'y naghihirap, di ba? Dahil kung hindi siya maghihirap, hindi siya makakalakad. Pabayaan lang natin siya. Nagagalak tayo ito para sa kanya dahil natututo siyang lumakad. Ano ang ginagawa ng bata para matuto siya? Pinagsisikapan niya. Lumalakas siya kanyang tuhod at ang kanyang katama, kalakad siya. Meron isang kwento, siguro totoo, nabasa ko sa isang sulat ng isang kapatid, o article, ganyan. May isang bata, nakikita yung butterfly, na nahihirapan lumabas doon sa kukut. Hirapan siya. Kasi makalabas-labas. So, ginawa niya, kuha siya ng gunting, binutasan niya yung kukut, at nakalabas yung butterfly, namatay. May expectation ng bata, pagka nagunting niya yung kukut, lilipad yung butterfly, hindi namatay siya. Ang hindi naunawa ng bata, yun yung disenyo ng Diyos. Ang lahat ng mga hayop maliban sa mga tao, yung mga, sa lahat ng mga anak ng tao, pinakawawa. Wala siya magagawa sa sarili niya.
Lahat ng pinapanak ng mga hayop, sa horses sleep na, gumagalaw na sila. Pag hindi sila gulang, mamatay sila. Yung mga sanggol lang natin, ang kulang nagagawa, tinutulungan natin sila. Ang siya ng Diyos, kaya nahihirapan lumabas yung butterfly doon sa cocoon para lumakas yung kanyang pakpak. Nahihirapan siya, na-exercise yung kanyang pakpak. Kaya paglabas siya doon, lilipad na siya. Nakakaawa siya tignan, pero yun ang parang ng Diyos. Kaya kung tutulungan mo siya para hindi niya maranasan yun, ay hindi siya makakalipad, mamamatay siya. So yun ang makikita natin dito. May dahilan dahil pinapayagan tayo ng Diyos, maranasan natin yun. Hindi dahil sa hindi tayo mahal ng Diyos. Sa kabaligtaran, mahal tayo ng Diyos. Dito po sa Hebrews chapter 12, verse 10. Meron po ang Ama ay tinatawag ng Diyos ay tinatawag na Ama. Yun ay hindi nagkatamula. Tayo talagang Ama. Katulad ng sino mga Ama sa lupa. Anong ginagawa ng ating Ama na sa langit? Tayo po ay dinidisiplina ng ating Ama. Tingnan niyo, sa Hebrews chapter 12, verse 10. For they, ang ating mga Ama sa laman, indeed for a few days, chasten us as seemed best to them. Pero tandaan, lahat ng mga magulang, lahat ng ama, nagkamali. Walang perpektong ama, walang perpektong magulang. Nagkakamali tayo. Pero tayo sumunod sa kanila. Kahit alam na, nakikita natin, paglaki mo, malalaman mo sa iyong sarili, nagkamali ang aking mga magulang. Malalaman natin yan pag kay matanda na rin. At hindi mo gagawin yung pagkakamali nila. Pero ang Ama sa langit, hindi siya nagkakamali. Ang kanyang chastisement o pagdidisiplina sa atin ay para sa ating pakinabang, but for our profit, kanya, that we be partakers of His holiness. Kailangan natin maranasan yun para makasama natin sa kanyang kapanalan. Lahat ng disiplina hindi masaya. Kaya nga nainis tayo sa ating mga magulang pag tayo dinidisiplina. Hindi pabor sa iyo yung disiplina. Siya yung kagustuhan. Now, no, chastening seems to be joyful for the present. Sa kasalukuyan. Pero later on, malalaman mo para sa iyo. But painful. Nevertheless, afterward, it yields the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it. So yung mga tribulations, yun ay training. Tinatrain tayo ng Diyos. Para makikita natin, para tayo lumakas sa pananampalataya. Yun ang purpose ng mga tribulation. Kahit pag dinadanas natin yan, sabi ni Pablo, tayo magala. Number one, alam natin tayo anak ng Diyos. Walang sino mga ama na hindi nagdidisiplina sa kanyang anak, kanya. So, kung dinidisiplina tayo ng ama, tayo magala. Sapagkat tayo, kanya mga anak. Yun sinasabi sa atin. Acts chapter 8, verse 1. Tingnan niyo itong mga taong ito. Ito yung mga Kristiyano, sila dumanas ng kapigatihan. Kung papasinin natin, noong pinatay po si Stephen sa Acts chapter 7, nagkaroon ng malaking pag-uusik sa iglesia sa Jerusalem. Nagkaroon ng tribulation sa iglesia sa Jerusalem. Ano nangyari sa mga kapatid? Sila nagsipangalat. Ito yun. Sila may nagsipangalat dahil sila natatakot. Anong ginawa sila ng mga nagsipangalat? Sila ba yung minto na maging mag-Kristiyan? Hindi naman. Sila ay nangaral kanya. Sa Acts 11 verse 19, na now those who are scattered after the persecution, sa Acts chapter 8, that arose over Stephen, traveled as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch, preaching the word to no one but to the Jews only. Sila, nangaral sila. Naging matibay sila dahil sa kapaghatian na yun. Nakapangaral sila. Hindi sila mangaral. Sila yung Kristiyano lang. Nakapangaral sila ngayon. So, makikita natin, merong reason yung mga tribulation. Ang tribulation nakapagpapatatag sa atin. Naging matatag ang iyong pananampalataya.
Ang layunin ng mga bagay na yan, tayo po ay nagiging matibay sa kaparaanan na hindi ka makikilos sa iyong pananampalataya. Tingnan po natin. Yan po salitang perseverance, ano po? Galing po sa hupomone kanya. Nag-ibig sabihin, patience. Sa pag kayo dumadaan ng mga kapigatian, natututo ka ng gano'n. You'll be patient. Steadfastness, constancy, endurance. Kung sinabi, constancy, hindi ka nagbabago. Nananatiling ang Kristiyano kanya. At ikaw ay nakapagtitiis. Nagkakaroon ka ng resistensya kanya. Dumalakas ka, sabihin. In the New Testament, the characteristic of a man who is that swerved from his deliberate purpose and his loyalty to faith and piety by even the greatest trials and sufferings. Hindi siya nagbabago. Sino na natiling sa Kristiyano? Hindi dumarating sa atin yon sa panahon ng kapayapaan. Hindi dumarating sa panahon na yon. Dumarating sa mga pagsubok. Natetesting kung gaano katatag ngayon pananampalataya. Ito sa unang Pedro, yun na. Tingnan niyo, ito si Apostle Paul. Ito sinasabi niya. Ito sinasabi ni Apostle Peter. Dito sa 1 Peter chapter 1, verse 6. Na ito ang inyong totoong ikinagagala, bagamat ngayon sa sandaling panahon, kung kailangan, ay pinanulumbay kayo ng mulit-muling pagsubok. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya, nalalambahalaga kaysa sa ginto, na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, yung pa mga ginto, para makuha natin yung pinakadalisay na ginto, sinusunog yun. Minemelt nila yung ginto, tapos aalisin nila yung purity. Ito sinasabi dito. Para tayo ginto kanya, na sinusunog sa apoy para matanggal na yung impurity at maging dalisay kanya. Ay masusumpungan sa kapupuri at ikalulahati at ikararangal sa pagpapayag ni Yesu Cristo. So yun ang purpose ng mga tribulation, mga pagsubok, mga suliranin, mga sakit, etc. Sinusubok ang ating pananampalataya, gano'n tayo katatag, gano'n katibay yung pananampalataya. Sinusubok yun sa pamagitan ng pag-uusip. Dito po sa 1 Corinthians chapter 15, verse 54, sinasabi ito yung resurrection, tayo mabubuhay na maguling. So merong pagkabuhay na maguling. Sabi po ni Pablo, so when this corruptible is put on incorruption, pag yung ating katawan na di nasisira, and this mortal is put on immortality, wala na tayong kamatayan kanya, then shall be brought to pass the saying that is written ng sulat, death is swallowed up in victory. Wala na kamatayan. Nagtagumpay ng ating Panginoon. O death, where's your sting? Siguro ang kamatay masakit. Eh sabi niya, death, where's your sting? O Hades, where is your victory? Wala nang kamatayan. The sting of death is sin, and the strength of sin is in the law. But thanks be to God who gives us victory through our Lord Jesus Christ. So, meron tayong pagkabuhay na maguling. So, anong gagawin natin? Kung tayo mabubuhay na maguling at dadalhin tayo sa langit, anong gagawin natin? Therefore, nilabasa natin yung salitang therefore, ito'y may kaugnay sa ulang sinabi. Pero pagkabuhay na maguling, dadalhin tayo sa langit. Anong gagawin natin? My beloved brethren, be steadfast, yun po yung sinasabi, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. So, ito ang mga dahilan ng mga bagay na naranasan natin, kahit ayaw natin, para tayo maging matibay. Tatatag ang ating pananampalataya. Ika'y ma-approve sa Diyos. Walang pinagkaiba sa mga bagay na ginagawa ng isang libutan. Meron din gano'n. Kung kayo nagtatrabaho, hindi ka magiging permanent kagad. Susubukan ka muna. Actually, sa batas, 6 months yan, bago ka maging permanent. Di ba? Susubukan ka ng kumpanya. Ano klase itong inahin natin ito ngayon?
So, dadalhin ka sa mga mahirap na trabaho para makita nila gaano ka katindi. Doon hindi sa pananampalataya. Kaya po, ang totoo yung sinasabi tayong magalak sa mga kapigatian na ating nararanasan. Dahil ito nagpapatibay sa ating pananampalataya. Yung karakter kanya. Nakita mo yung tao na sa gitna ng mahirap na sitwasyon, ganun pa rin siya kanya. Sabi, may karakter siya nga. Hindi siya ordinaryo. Yun ang ibig sabihin ng sinasabi ni Apostle Paul. Ang ibig sabihin ng karakter kanya, approved. Ikaw ay approved sa Diyos. Tried character. Moral force, integrity. Ika'y nananatili sa katwiran. Yung sinasabi niya sa atin. Pero hindi ito dumarating ng automatic. Nasasanay yung tao. Nasasanay siya. Sinasay niya sarili niya. At itong mga pag-uusig na ito, tumutulong doon para masanay tayo. Hebrews chapter 5 verse 14. Kapag ang Kristiyano hindi lumalago, may problema siya. May problema ka, parang ang sanggol hindi lumalaki. Ayaw natin sanggol, yung sanggol, cute na cute yan. Pero ayaw naman natin ang anak mo, puro baby na lang siya, hindi na siya lalaki. Problema yun, di ba? Sabi rito sa Hebrews chapter 5 verse 14, but solid food belongs to those who are full age, so mature. Bakit sila naging mature? Automatic. That is by those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. So nasanay sila sa katotohanan. So alam din ako anong totoo at mali. Dahil nasanay sila kanya. So yung mga bagay na nangyayari sa atin, kung minsan ayaw natin, dahil laban sa atin, sa mga kagustuhan natin, ito yung nagsasanay sa atin kanya. Para tayo maging matatag sa ating pananampalataya, tayo maging approve sa Diyos. Yun ang ating gusto tayong tanggapin ng Diyos. Sa 2 Peter chapter 1 verse 5, but also for this very reason, giving all diligence, pansinin nyo, ito po ay hindi lang pagsisikap eh. Pagsisikap eh. Add to your faith, yung ulang ating ulang pananampalataya, virtue. Ang salitang virtue, moral courage. To virtue knowledge, so tayo rin ay nag-aaral pa rin. At pag nararagdagan ng ating kaalam at pagkaunawa, nagkakaroon tayo ng self-control, perseverance. O pag nakapagtiis ka, ano mangyari sa'yo? Godliness. Sabihin, tayo nagiging katulad ng Diyos. Napupunta tayo doon. So 2 Timothy chapter 2 verse 15, mababasa na naman natin sila itang pagsisikap. Be diligent to present yourself approved. Hindi yung salitang yun. Yung salitang character. A worker who doesn't need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa ibang salita, rightly setting forth the word of truth. O ginagamit ang salita ng katotohanan sa tamang paraan. So yun ang purpose ng mga bagay na nangyayari sa atin, yung mga privilege, pag-uusig, problema, solidarity, etc., para tayong masubo at maging matatag sa ating pananampalataya. Ngayon, pag ikay naging mature or approved, o sabi ni Pablo, spiritual. Anong inaasahan mo? Kung ikay Kristiyano at nakikita mo na ikay naging mature sa pananampalataya, o ikay naging approved ayon sa kalooban ng Diyos, anong inaasahan mo? Kung ikay Kristiyano din pa, anong inaasahan mo? Kaparusahan, alam mo yun. Pero ikay naging mature, approved, anong inaasahan mo? Meron kang inaasahan. Ito yung nagbibigay sa iyo ng desire at expectation ng kalulating sa langit. Bakit mo may inaasahan yun? Dahil nagsisikapan mo. Sa mga bagay, dumadanas tayo ng mga pagsubok, etc. Naging matatag nga. At ikay naging mature sa iyong pananampalataya. O you're approved. O sabi ni Pablo sa Galatians 6:1, spiritual. So nagkakaroon kayo ng
Pag-asa, umaasa ka. Umaasa ka. Tayo makakarating sa langit. Kaya sabi niya, character mo. Nagkakaroon kang matinding pag-asa na makukuha mo yun. At di ka mapapahiya kanya. Sa Titus chapter 1 verse 3, sinasabi sa atin sa pag-asa ng buhay na wala hanggan. Yun ang ating inaasahan. Ang mga Kristiyano, hindi natin inaasahan tayo magiging mayaman sa lupa. Hindi naman ang pangako ng Diyos yun. Pero mga naging umasa sa atin dahil nagsisikap. Normal lang yun. Pero hindi na pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos ay pupunta tayo sa langit. Sa Titus 3:7, upang sa pagkaaring hirap sa atin, sa pamagitan ng kanyang biyaya, ay maging sa buhay na wala hanggan. So, magkakaroon ka ng buhay na wala hanggan. Doon sa mga nagsisikap, sabi rito, sa Romans 2:7, buhay na wala hanggan. So, yan, nagkakaroon tayo ng matinding pag-asa. Mas malapit tayo. Lumalapit tayo sa pag-asa niyo. Paano kung hindi ka tapat? Baligtad nyo. Alam mo, wala ka ng pag-asa. Alam mo yung totoo. Hindi ba? Pero kung kayo nagsusumika, may natural lang yan. Parang kung nag-aaral ka sa isang examination, nag-aaral ka mabuti, at nag-examine ka, ano inaasahan mo? Mataas ang grade mo, di ba? Walang pagkakaiba. Kasi yun, kaya kung tayo dumadaan sa pag-uusig, kung tayo malungkot, yun ay paraan ng Diyos para subukin tayo maging matatag sa ating pananampalataya. Yun ang purpose no. So, makikita rin natin sa mga tribulation na nangyayari sa atin sa mundong ito, hindi ito ang tunay na tahanan mo. Ba't mo gusto dito na meron kang problema, na ikay subject sa kamatayan, sa sakit, etc., etc. Ang description sa atin, hindi tayo taga rito. Ngayon sa 1 Peter chapter 2, 11 and 12, Beloved, I beg you as sojourners and pilgrims. Ito yung mga salita ng mga tao naglalakbay pa samantala. Hindi sila taga-roon sa lugar na kung sila naglalakbay kanya. Abstain from fleshly lust which war against the soul. Anong description niya? Sojourners and pilgrims. Sabi sa Philippians chapter 3, verse 21, ang ating pagkamamaya, hindi sa lupa, kundi sa langit kanya. Hindi tayo taga rito. Hindi ito ang ating mundo kanya. At nakikita natin yan sa mga pag-uusik na yan. Meron tayo kamatayan, ba't gusto mo nang mamatay? May mga sakit, gusto magkasakit. Hindi kayo nagugutom, ba't gusto magutom? Pero naranasan natin yan sa mundo, di ba? So alam natin, hindi ito ang ating tunay na tahanan. Dito, tingnan nyo. Sa Revelation 21 verse 3, verse 4, And I heard a loud voice from heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people. God Himself will be with them and be their God. Ano gagawin ng Diyos? Ito'y sa langit. And God will wipe away every tear from their eyes. Pag tayo umiiyak, kayo malungkot, di ba? Problema, etc. There shall be no more death, wala ng kamatayan, nor sorrow, wala ng kalungkutan, nor crying. And there shall be no more pain, for the former things have passed away. Yun ang ating tahanan. Yun ay sa langit, hindi dito. Dito sa lupa, dahil lahat yan. Ang kamatayan, may kalungkutan, may pag-iyak. Dito lahat yan. Pero sa langit, wala na yan, kaya. Yun ang ating tunay na tahanan. Kaya ito sabi ng Panginoon sa John chapter 14, verse 1, verse 3, Let not your heart be troubled, dahil paalis ng Panginoon, kayo mamamatay na, you believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Ito yun ang tahanan natin. If it were not so, pasilin niyo sa itang mansion, sa ibang salin, dwelling place. Kaya mas gusto ko itong salin na ito. Mansion. Magandang lugar. Yun ang papasok sa ating kaispa pag nakita mo yung salitang mansion. Ito yung magandang lugar. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be. Yun ang ating tahanan. Yung ating walang tahanan sa langit pagdating ng ating Panginoon.
Itong mga pag-uusig nito, lalo tayo nagkaroon ng matinding pagnanasa na punta sa langit. Kung ang mundo ay napakaganda, walang problema, walang kamatay, walang sakit, ba't gusto mo pumunta sa langit? Di ba? Maganda na lugar na ito, ano pag gusto mo? Pero hindi ganito kaganda ang lugar na ito. Kaya gusto natin isang mas magandang lugar na ipinangako sa atin ng Diyos at yun ay sa langit. Dito lang po tayo magtatapos. Now, hope doesn't disappoint. Bakit? Sino ba nagbigay ng pag-asa sa atin? Ang Diyos. Hindi siya sinungaling. Makikita natin, it doesn't disappoint. Bakit? Kung tayo naging tapat, hindi tayo mapapahiya. Hindi tayo tatakwil ng Diyos sa Judgment Day. Kaya hindi tayo mapapahiya. Sabihin, naging tapat ka tayo, reject ka na, hindi gano'n, hindi mo aasahan yung kanya. You will be disappointed kanya. Pag tayo naging tapat sa Diyos. Hindi katulad po sa Matthew chapter 7, verse 22 hanggang verse 23. May mga tao na meron silang expectation na maliligtas. Dahil sa mga bagay na inisip nilang ginagawa nila ay kalooban ng Diyos. Sabi niya, sa doon nagsasalita ang Panginoon, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? Cast out demons in your name? And done many wonders in your name? Di ginawa namin sa pangalan ng Panginoon. Kanya ano sabi ng Panginoon? And then I will declare to them, I never knew. Di ko kaya kilala kanya. Depart from me, you will practice lawlessness. Ito ang isa sa pinaka-exactong salin ng talatang ito. Yung salita, iniquity kanya. Ang ibig sabihin na lawlessness. Hindi kayo sumunod kanya sa kalooban ng muna sa langit. So, kayo marireject. Hindi yung mga Kristiyano tapat. Hindi sila madidisappoint dahil hindi sila itatakwil ng Diyos. Hindi katulad ng mga tao yan. Sila katulad pag tayo magkasalanan at kung tayo tapat, tignan sa Matthew 25 verse 22. He also had received 2 talents. Came and said, Lord, you delivered to me 2 talents. Look, I have gained 2 more talents besides them. Ito po i-aral sa atin. Itong mga talents na ito, sa uri na salita, ito'y pera. Ibinigyan niyo ako ng 2 talents nga niya. 4 na ngayon nga niya. Dahil nakita ng 2 eh. So meron siyang ginawa. Doon siya binigay ng Diyos. His Lord said to him, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. So hindi ka mapapahiya, di ba? Tatanggapin ka ng Panginoon, dadalhin ka niya sa langit. Kung tayo magiging tapat sa Diyos. So wala po tayong oras. So yun po makikita natin doon sa 5 versikulo ng 5 kabanata na aklat ni Pablo sa mga taga-Roma. So dito niyo makikita gaano kayaman ang salita ng Diyos. Para gumugol tayo ng 1 oras sa 5 talata at marami ka ng pwedeng ipangaral, makikita mo gaano kayaman ang salita ng Diyos. Marami kang masasabi, marami kang maituturo na galing sa salita ng Diyos. So ito po ang ating mensahe sa umaga pang ito.